So, ayun guys, magluluto ako ng dinner namin. So, um, magsasayang muna ako tapos magluluto ako ng ulam. So, habang nagluluto ako, isi-share ko sa inyo kung bakit ako nakapunta dito sa Taiwan as caretaker. So, ayan, ano ako ng, hindi ko alam kung anong gulay kasi ito. So, himay-himayin ko muna. So, ex-abroad kasi ako guys. Galing ako Saudi. So, 5 years ako doon. And, umuwi ako after 5 years, umuwi ako dito doon sa Pilipinas. Tapos nagpahinga lang ako ng isang linggo. Ng ilang linggo. Tapos nag-apply ako sa iba't ibang bansa. So katulad ng Japan, Turkey, Romania, Canada, Hungary, Europe, Australia. Yan ang mga in-applyan ko. So, ang in-applyan ko naman doon sa iba't ibang bansa ay sa Canada ay caregiver. Kahit wala akong experience, nag-try lang ako. So, nag-try lang ako. Tapos, Japan, nag-try ako, syempre, as anak ng farmer. So, nag-try ako mag-Japan. So, naging priority ko talaga yung pag-a-apply sa Japan. Priority ko yung pag-apply doon. Pero, sumuko din ako kasi nga, natatagalan ako. So, tumagal ako halos ng parang 6 months din kaka-apply, ganun. Tapos, ito kasing Taiwan, hindi ko siya talaga, pangarap ko siya pero hindi ko siya priority kasi ang pagkakalam ko talaga, kahit anong trabaho, basta Taiwan, ay mataas talaga yung standard nila. So, which is, sa factory lang pala yun. Kasi ang pagkakalam ko talaga kasi kapag ka dito sa Taiwan, kahit caretaker or caregiver, akala ko may mataas din yung standard nila pagdating sa height, sa edad. Yan ang pagkakalam ko, pero hindi pala. So, kaya hindi ako nag-apply. Hindi ko in-applyan itong ano. Kasi, yung Taiwan kasi, ang daming requirements. Unang-una, ang requirements nila is voter's ID. So, wala ako noon. Wala din akong, ang valid ID ko lang talaga is passport. Yan lang talaga ang meron ako. So, dahil sa Turkey nga, nag-apply ako as a nanny. So, as a nanny, hindi talaga ako din, ang habol ko din talaga doon is malaki din ang sahod doon sa Turkey. Kaso meron ding termination doon. So, ngayon, doon kasi ako sa work abroad, sa groom. Pasensya na guys, mahina yung boses ko kasi tulog yung alaga ko. Ayan, sa Chrome kasi ako nag-a-apply noon. So, yung pagka-scroll ko doon sa Chrome, sa work abroad, so nakita ko yung caretaker nga. Hindi ko kasi alam na pag sinabi kasing caretaker, ang pagkakalam ko talaga kasi kapag sinabing caretaker is yung tagapag ano ba yun, tagapag yung tagalinis ganun, tapos parang bantay dun sa hindi pala. So yung caretaker pala is yung caretaker is yung caregiver na rin na tinatawag, basta caretaker or caregiver. So yun, sa iba kasi ang tawag ay caregiver, dito naman sa Taiwan ay caretaker. And then ang kulit ng ilaw. So ayun, doon ko nakilala yung agency ko sa work abroad. So nagtry lang ako mag-apply noon, tapos pagka ilang araw natawagan nila ako agad. Yun, pagkatawag sa akin, pinaluwas na agad ako, ganyan. Kahit wala akong requirements. Siguro nga planado na rin talaga ni Lord yun sa akin. Kasi wala akong mga requirements, kulang talaga yung requirements ko.
At mabuti na lang din talaga nakapag-rehistro ako nung umuwi ako. Yun, nakapag-rehistro ako. At sakto naman na pag-apply ko ng caretaker dito sa Taiwan, mga 2 months. Ang sabi kasi, makakakuha ka ng voter certificate kapag 2 months or 3 months. So, mabuti na lang pagka 2 months ko, parang sakto rin magti 3 months, nakuha ko kagad yung voter certificate ko. Yun, nakuha ko agad. And then, pagka kuha ko ng voter certificate ko, kumuha din ako ng national ID. So, yun. Kasi kapag nakakuha ka ng national ID, kahit wala ka pang ID card, so pwede na doon sa may Egob, pwede na. So, ayun. And then, sabi ko, bahala na nga to. At yun na nga, pagka na ako, nagpa-interview na ako, ganyan, na inutay-utay ko na, habang nag-apply ako, inuutay-utay ko yung mga requirements ko, hanggang sa na-interview nga ako, na-select agad, ganyan. And then, yun, nag-aral ako ng 3 weeks, nag-training ako ng 3 weeks. Pagka after 3 months din, mga 3 months bago ako nakaalis ng Pilipinas. So, yun guys. Kaya lahat ng ang dami kong in-applyan ng agency. Sa sunod guys, ilalagay ko yung mga agency na mga in-applyan ko. So, kaya nung nag-start na ako na magtuloy-tuloy ng pag-apply dito as caretaker dito sa Taiwan, kinancel ko na yung Japan. So, pangarap ko talaga din yon kasi sumuko na lang din ako. Kasi yung experience ko, pero wala ako experience as caregiver ha, sa kahit sa meron ako experience pero wala naman siyang kasi dati pa yun. So, meron ako experience sa pag-aalaga. 13 years old pa lang ako noon. So, dito sa Taiwan, kahit caretaker ka lang, kahit wala kang experience, pwede ka. Basta, as long as kaya mo yung trabaho mo na mag-alaga ng matanda or nang may sakit. Matandang may karamdaman ba ng mga diabetes, tapos yung mga stroke, may mga anxiety, kahit hindi ka naman marunong ng anxiety or mag-suction, pwede ka dito sa Taiwan, makakarating ka dito sa Taiwan. So bakit ako umuwi ng Pilipinas? Dahil 5 years na ako doon sa Saudi. Bakit ba umuwi ako? Mabait naman yung amo ko doon sa Saudi. So, wala. Mabait sila pero mas gusto ko pa yung mas mataas na sahod. So, pero guys, sa part 2, meron akong sasabihin kasi itong employer ko ngayon is pangalawang amo ko na dito. So, 4 months pa lang ako dito guys sa Taiwan. So, pangalawang amo ko na to. Bakit pangalawang amo ko na to? So, itatopic natin yan sa sunod na video kasi nga 8 minutes na. So, yun lang guys. Thank you for watching. Antabay guys sa next vlog ko. Sorry, mahina talaga. Mahina yung boses ko. Gawa nga ng tulog yung alaga ko.